Pinaiimbestigahan ni dating congressman at retired Colonel Bonifacio Bosita ang alegasyong umeksena at nanigaw daw siya sa Davao City Hall. Hindi naman daw kasi ito nangyari, taliwas sa puna ni Davao City Representative Paulo Duterte. Yan ang agenda report ni Edith Isidro ng Abante. Sinagot na ni dating congressman at retired Colonel Bonifacio Bosita ang paninita ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte sa umano'y pagtaas niya ng boses sa ilang empleyado ng Davao City Hall. Sa pahayag ni Bosita na siya ring chairman ng Road Safety Advocates of the Philippines and Real Service Advocates of the Philippines. Sinabi niyang nirespeto niya si Congressman Pulong at ang lokal na pamahalaan ng Davao City at maaari raw na maling impormasyon ang nakarating sa mambabatas. Paliwanag ni Bosita, tumugon lang siya sa mga rider na Davaoeños kaugnay sa sinasabing paghuhuli sa mga motorsiklo sa aftermarket and muffler. Nakipag-ugnayan din daw siya sa opisina ng mayor at vice mayor para mag-courtesy call pero wala raw sila noon ayon sa kanilang staff. Git ni Bosita, kailanman ay hindi raw siya nanigaw o nambastos ni numan kahit na suspect o kriminal pa. At para malinawan ang isyu, hiling ni Bosita na paimbestigahan ni Congressman Pulong ang insidente at handa raw siyang nakipagtulungan dito. Kapag mapatunayan sa imbestigasyon na mali siya, handa rin daw si Bosita na humingi ng tawad sa mambabatas at sa mga Davaoeños. Matatandaan sa isang Facebook post, sinabi ni Pulong na nakapagtataka dahil sa laki ng Pilipinas, sa Davao para napiling umiksina si Bosita. At kung gusto raw ni Bosita na isulong ang kanyang advokasya, dapat idaan ito sa dialogo at hindi sa drama. Sinabi rin ni Duterte sa post na bukas ang lokal na pamahalaan sa konsultasyon pero hindi sa sigawan at kayabangan. Si Bosita ay dating kinatawan ng One Rider Party List. Para sa agenda, Edith Isidro, Abante, Davao City. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.